Pinakita ko in this video na itong aking buck boost converter sa loob ng aking ATX power unit ay pwede gamitan ng solar panel. Kahit hindi naka-on ang ATX unit ay pwede mo pa rin gamitin ang buck boost converter kapag ito'y nakakonect sa solar panel. At dahil dito, lahat ng charging activities ng aking mga gadgets, small devices, including batteries, ay dito ko na charge para makasave ng kuryente. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito ay isang direct current buck boost converter na kayang mag-step down ng voltahe hanggang 0. I set the voltage to 0. Up natin. At mag-step up hanggang 36 volts. 36.5 volts. Ang output current nito ay adjustable rin hanggang 6 amperes. In short, this is an adjustable regulated power supply. Para ito tatrabaho, kailangan din nito ang input power supply mula 6 volts hanggang 36 volts. Para lang itong controller na dependent din sa external supply. As explained in my previous video, itong aking converter ay pwede solar power ang gagamitin natin as input voltage. Sa ngayon, naka-solar yan. Yung voltage niyan is 23.69 volts is coming from the solar panel, yung ating EcoFlow 45 watt na foldable panel. Yan ang voltage niya. Makikita naman dito, meron tayong switch dito, rocker switch. Itong rocker switch ay selector switch to. Nakaselect siya to the side at naka-on yung pilot light natin. It means naka-connect tayo sa solar panel. If I push the rocker switch to the left, ang ating converter ay kukuha ng supply mula sa ATX, which is 12 volts. Okay, so nandito is 23.6 volts. If I'll push the button to the left, okay, i-select natin yung input voltage. Nasa 12.37 volts. So, yun na ang voltahe mula sa ATX power supply. So, yung aking converter ay dalawa ang kanyang power supply sources mula sa ATX power supply, which is 12 volts, and the solar panel, which is 24 volts. Okay? So, nasa about 24 volts yan. So, yun ang nakaganda nitong converter na to. Now, we are able to save money because ito, as I've said, this is connected to the solar panel. Ito yung connection ng kanyang solar panel. Galing ito siya sa 45 watt na EcoFlow foldable solar panel na hindi ko na nagamit kasi pinalitan ko na ng rigid panel sa ngayon. So, naging extra siya. So, sayang naman na nakababad lang doon sa bubong. So, gamitin ko. So, ito na. Kinukunik ko dito sa input. Nang una kong ginamitan itong buck boost converter ng maliliit na solar panel, palaging nag-o-off, nag-shutdown, nagre-reset itong converter kasi hindi sapat yung voltahe at kuryente mula sa maliliit na solar panel. This time, ginamitan ko ng mas malaki. Nag-charge ito ngayon ang aking buck boost converter na nasa aking ATX power supply unit papunta dito sa isang device. Ito ay alcohol dispenser. May sensor din ito. Kita dyan, naka-red yung light. It means charging. Kung nag-green na to, that means full charge na siya. And take note, ang nakalagay dito sa kanyang display is 5 volts kasi USB, 5 volts. Then, yung current niya is maliit lang at 0.39 amperes or 232 milliamperes. Okay? So, ang charge niya is about 0.061 ampere hours na.
Now, malit lang yan. Pero kung i-transfer natin ang charging dito sa aking cellphone, tingnan no. Okay, nagcha-charge yan. Then, tataas, angat yung current charging niya, yung charging current niya to 0.624 amperes because malaki ang malaki yung baterya ng aking cellphone. Okay? So, ganun siya. Now, nag-adjust siya ngayon. Nag-down pa ang voltage niya. Nag-adjust siya. Aakit yan at 5 volts. Mag-stabilize siya. Sa ngayon, ang nagka-constant ngayon is in current. Tingnan nyo CC. That's constant current. Pag maabot ito ng 5 volts, then ang voltahe na naman ang kanyang magiging constant. Okay? So, this proves na tumatrabaho itong ating buck-boost converter. Balik natin dito. Okay, nag-adjust naman niya, no? Bumaba naman siya yung current niya. Nasa 0.280 lang at pababa siya. Ang ginawa ko, nagputo lang ako ng USB-A to USB-C na cable. Then, nilagyan ko ng cream terminal para dito, para makonect ko sa aking buck-boost converter. Okay. Now, yung kabila dito is andito yung USB-A at saka nilagyan ko rin ng cream terminal dito para kung may charge ko using A, may magagamit ako to connect to the converter. Fully charged na itong ating alcohol dispenser. Nakita nyo dyan, naka-green na yung pilot light niya. Then, kung titingnan natin yung converter natin, yung niya, ampere hour, that means how much the converter was able to charge the alcohol dispenser. Nasa lang 105 milliampere hour lang siya, 0.105 ampere hours lang siya. So ganoon lang siya kaliit ang baterya nitong ating alcohol dispenser. Actually isang baterya lang yan, so maliit lang talaga. So fully charged na yan. Itong aking Xiaomi Vacuum Mini, malaki ito. Malaki yung baterya niya. Kaya tingnan nyo yung naka-register dyan sa display ng ating converter. 1 ampere yung charging current niya. No? Nasa 4.87 volts na. So, nag-constant current pa siya. But later on, mag-a-adjust yan. So, ito, nag-charge siya. Nag-blinking yung pilot light niya. More than 2 hours na itong pag-charge ko nitong aking Vacuum Mini. Usually, kung gagamit lang ako ng ordinary na adapter, iabot lang ito ng 1 hour and a half. Ito, 2 hours na. Ang reason kasi, yung charging niya, napakahina. Okay? Mahina. Yung charging current niya is less than 1. It's 0.189 only. Then the voltage here is only 4.29 instead of 5 volts. So yun lang, ang na-charge is 1.486 ampere hours na. Sina-charge ko ngayon yung aking Redmi A3 phone simula 20% at around 9:20 this morning. At yung charging voltage niya ay nakaset sa converter automatically at 4.58 volts. Yung charging current niya is paakyat siya, nasa 4.4 amperes na siya. Later on, makikita natin dyan. Then yung charging capacity niya is nasa 0.005 ampere hours pa. So, antayin natin at orasan natin kung ilang oras o minuto siya ma-fully charge yung phone. From 20% kaninang 9 o'clock ng umaga to 80% ngayon at it's already past 3 o'clock. So, it's crazy. 6 hours. Umabot ng 6 hours yung charging niya kasi napaka-slow yung charging niya. At nagre-reset yung tingnan nyo. Nagre-reset palagi ang converter kasi parang siya, nag-over voltage siya. I don't know. Kasi nakalagay is OEP. OEP is over voltage protection siya. Di ko pa alam kung bakit siya nag-over voltage.
Yung voltahe naman sa input nito ay nasa 22 volts lang. Then this converter is capable of accepting 36 volts up to 36 volts. So walang over voltage. Kung gagamitan ko lang ito ng regular na adapter, 2 oras lang fully charged na ito. Okay? Or hanggang 80% lang kasi usually more than 80% na ako nagcha-charge. I'm going to charge another device. This time, baterya ang i-charge ko. Meron akong baterya na rechargeable ang i-charge ko. Meron ko ditong single cell na battery charger. Para to sana sa lithium. Kaya yung circuit board sa ilalim ay kinukondem ko na lang kasi para lithium lang siya. It cannot charge other battery like this na isang nickel magnesium hydride na battery. This is only 1.2 volts at 2000 milliampere hour, while yung lithium ion is 3.2. Kaya ang charging voltage nito is 4.2 volts. So more than this capacity is 1.2 na eh. So yun ang nangyari. Now, but this type of single cell batteries can handle different sizes of lithium ion. In fact, lahat ng lithium ion battery pwede niyang i-charge. So, kasi ito, adjustable kasi ito. Okay. Tingnan mo. So, pwede kong mag-charge yan. Then, this is USB-A. Meron ako ditong adapter. Then, gagamitan ko nitong aking connector na ginawa na USB-A. Then, kukunin ko dito sa aking converter. So, try ko na. Tatapusin ko na itong cellphone. 80% naman eh. Itong nickel magnesium hydride mo na ang sinacharge ko. Charging voltage is 3.6 volts and the current is at again less than 1 ampere siya. So mag-adjust pa yan. Look at this. I put the external temperature sensor on the battery, on the nickel magnesium hydride battery, because it gets hotter. Why it gets hotter? Dahil tingnan nyo, umabot na ng 46 degrees centigrade yung temperature ng battery. It's because the charging is at 5 volts and 1 ampere. Binaba ko yung charging voltage para dito sa nickel magnesium hydride na battery para magiging ideal yung charging niya between 1.4 volts to 1.6 volts. So nilagay ko dyan 1.5. Kasi kanina, at 5 volts siya, umabot pa ng 1 ampere yung current charging niya. Ang temperature niya, external temperature ng baterya, as measured by our sensor, umabot ng over 50 degrees. So ngayon, bumaba na siya, nasa 49 degrees centigrade na siya, while charging at the rate of 1.5 volts and less than about 52 milliampere lang yung charging current niya. Nasa 2,000, more than 2,000 milliampere hours na yung na-charge niya. So, this is only 2,000 milliampere hour battery. So, most probably, puno na to siya. So, pwede ko na ito tanggalin at ito namang aking 18650 na lithium ion battery, dalawa to nakadikit na. Try ko lang, okay? At 3.6 volts to siya. Medyo makulimlim buong araw. So, putol-putol yung pagcha-charge nitong 18650 na lithium ion batteries. Yung charging capacity dito is hindi na to tama kasi palaging nag-o-off siya kasi itong ating converter na ginawa nating charger sa mga batteries. Sinacharge ko to. Sa ngayon, titingnan nyo, nasa 21 volts na lang yung ating voltahe mula sa ating solar panel. Ang input niya, nilagay ko sa 4.2 volts. Ito yung usual na or the ideal charging rate para sa 18650.
i-measure ko na to, dapat ito siya, ang reading nito is for fully charged ay nasa 4.2 volts rin to 4.25. Kung abot siya doon, then okay lang. Ito, nickel magnesium hydride, fully charged na to siya. Ang reading niya ay nasa 1.4 volts. Ang nominal voltage is 1.2 only. Nagto-trickle charging na lang ito. Nasa 37 milliamperes na lang yung charging rate niya. Yung input natin na voltage is 4.2 pa rin. Yung voltahe galing sa solar panel is 23.66 naglalaro. Then itong kanyang charge capacity is hindi na to tama kasi mula pa to kahapon, din nabutan ng gabi kaya naputol. So i-measure natin to. Next ko na i-charge dito ay ang aking emergency lamp. Meron tong tatanggalin ko dito ang kanyang lead acid battery para ma-charge ko separately. Wala to, hindi na umiilaw. Isang light na. Full charge na itong mga baterya na ito. Ito nickel magnesium hydride. Supposedly nasa 1.4 volts. Check natin. Tingnan nyo yung multi-tester natin. It's 1.335 lang siya. But naka full charge na dati. Ito naman ang 18650 na lithium ion batteries. Tingnan natin, dalawa to naka-parallel. Supposedly is 4.2, 4.190 na lang siya ngayon. Okay, but this is fully charged. Ito naman ang aking i-charge ngayon, itong lead acid battery na 6 volts. Test natin kung ang voltahe niya ngayon, kung saan na. Nasa 4.31 volts. That is very low. Supposedly, kung puno ang isang lead acid battery, nasa 6.44 volts siya. Pag umabot siya ng 5.81%, zero na yan. Okay? So, dapat charge natin. Ang recommended na charging voltage nito ay 6.9 to 7.5 volts. Yun ang range niya. But the recommended actually na charging voltage is below 7.1 volts. So, i-charge natin, i-set natin yung ating converter to 7 volts. Tinanggal ko na yung charging terminal natin kasi puno na to. Tingnan nyo yung meter natin. Okay. So, nasa 6.59 na siya. So, ang rated voltage ito pag fully charged na siya, nasa 6.44. Then, standby voltage ito is 6.75 to 6.90. So, more or less, okay na to. While nakakasave ako ng kuryente by using solar panel for this buck boost converter in my ATX power supply unit in charging devices and batteries, pero maraming issues ng aking buck boost converter. Una, palagi siyang nagre-reset at nag-indicate ng overload voltage protection nang hindi pa natin alam ang dahilan. Pangalawa, hindi mo ma-change ang charging current niya. For example, nagsa-charge ako ng cellphone na merong 5,000 mAh battery. Ang charging current niya ay nasa 100 mAh lang. Ang ideal na charging current for a 5,000 mAh battery ay 10% of it or about 500 mAh. Nevertheless, whatever issues nito, gagamitin ko pa rin ito to charge small devices including batteries na di ko kailangan agad o hindi ako nagmamadali. Matagal man ang charging dito, pero I can save electricity. Imagine, nagcha-charge ka ng cellphone, that's about 10 watts per hour. Kung sakali, 2 beses ka nagcha-charge ng cellphone araw-araw, so that's already 20 watts. In 10 days, nasa 200 watts na yun. In a month, 600 watts na yun. And that's about 6 pesos na babayaran mo. Maliit lang yung 6 pesos, pero
hindi naman ikaw lang ang nagcha-charge ng cellphone sa bahay nyo. Yung mga kasama mo sa bahay ay nagcha-charge din ng kanilang cellphone. So, in the end, at the end of your billing cycle, nag-a-add up yun. So, gastos pa rin yun. So, meron namang solar panel, biyaya yun ng Diyos yung araw, then, capitalize it, maximize it. If you have issues or comments or questions, please comment below. Daghang salamat, bye.